God, that we know, Lord God, hallelujah, ayon sa iyong salita, O Lord, that which you have started, Lord, you will continue on, do until, Lord, lahat ay ma-perfect at ma-establish. And we pray, Lord, Father, sa umaga na ito, muli, Lord, that you will speak to us, Father, hallelujah, heart to heart, friend to friend, as a bridegroom to his bride, whispering the precious love secrets, Lord, that you have kept hidden from the prudent, mapantas ng mundo na ito, but have revealed them unto babes as we learn. So Lord, we pray, Mount Summit, may we just be converted as children, as little babes, Lord God, and we can learn, Lord Jesus, of the deep things, Father, Lord, that you have kept hidden the back part of your mind and have revealed in this last day, Lord Jesus. Father, from a prophecy that flowed forth, hallelujah, from those ancient mountains that flowed, Lord, with new wine, hallelujah, the lasting hills, Lord Jesus. Father, that we may stand, Lord Jesus, one day before you, Lord God, hallelujah, perfected, Lord, according to your ways, according to your word. So, umaga na ito, Lord, we commit all things to you. Lord, may yours be the glory, the kingdom, and the power, Father, Lord. Sa iyo mauwi lahat, kalwalatian, karangalan, at salamat, Lord, ang aming sama na langit, sa ikanging at matapos pangalan, Panginoon si Kristo. Lahat sabi na Amen? Amen. Let us read our text sa umaga na ito. Again, in the book as we study fully Psalms 27. Peculiar text of the prophet when he was preaching the message, the rapture. Psalms 37, verse 1 and 2, 5. Sabi po dito. A Psalm of David. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? For the wicked, they were my enemies, and my foes came upon me to eat of my flesh, and stumble and fall. Though an host should come against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that I may seek after, that I may dwell in the house of the Lord for the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. The secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up on a rock. I would like to read one more verse. Psalms also. The book of Psalms, Psalms 19, verse 16 and 17. Sabi ko rito. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto thy children. Let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish
thou the work of all hands upon us. Yea, the work of our hands established thou it. Palain na ang salita ng Diyos. Bless you all, saints. Labati natin ang bawat isa. Kamaga na ito. Lord bless all of you. And precious name of Jesus Christ. Praise God. We want to thank the Lord for everyone. Binigyan ng Diyos ng grace to be here. Be ready also to be able to catch our Sunday school. It will be a blessed thing about this society. We'll give more efforts sa mga ganyan. Pati yung Sunday school ay isang naging bagay rin. That here we learn about it and grow. Hallelujah. By the grace and by the wisdom of God. Amen. Praise God. To welcome everyone to heaven. Heaven naman. God bless you. Joman, Mrs. Ate. Amen. And we're nearing the closing days of time, mga kapatid. Amen. This is why we're trying to see how God, by His grace, mga kapatid, ay nilagay tayo sa isang junction of time, mga kapatid, a transition of time, saan we're blending from time into eternity. Amen. And the prophet ay binigyan ng Diyos ng biyaya para makita niya and caught the mind of David and the inspiration of David, mga kapatid, when David was writing and singing a song, amen, a Psalm of David na inspire siya para makita na kung paano tayo lahat ay kailangan talaga lang magtiwala lang sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Amen. Kasi sa gitna ng maraming mga pagsubok, amen, David was being tried, mga kapatid, kaya sabi niya, yung mga kalaban, yung mga wicked, mga kapatid, and all these things, mga host na naka-encamp, paligid, ganun ang kaaway talaga, mga kapatid, and war, gera. We war not against flesh and blood, remember, against principalities. So the enemy is coming like a flood. Hindi tayo talaga lulubayan. Because he knows his time is short. Amen. He will try your faith. Amen. He will try your faith, and that's in your soul. Amen. It's either faith or unbelief. The first 3 verses, magiging natin, ang Panginoon naman ay nagiging He becomes our light, He becomes our salvation, He is our strength. Hindi na tayo talaga pabayaan. Amen? When the enemy comes like a flood, mga kapatid, hallelujah, He raised up a standard. And lagi tayo. And the standard for this last day is this message. Amen? Amen? Na nilagay ng Diyos na kailangan natin iwagay-wagay. Para ang kaaway ay siya ang matakot dapat. When darkness comes in, walang liwanag. Then the Lord is our light. Amen? Parang tayo naglulupay-pay. He is our strength. Kapatid, praise God. Hindi na tayo, He says He will never leave us. He will never forsake us. Amen. Lalo na in this time, in this last closing days of time, mga kapatid, ang kaaway ay napakatusok. Yes. But the Lord is raising up His standard sa atin. Kaya wala tayong dapat alalangan. He will preserve, sabi ni Pablo, when Pablo, he run this race, at pagdating sa dulo of the race that he's running, he says, He will preserve. Hanapin mo nga yung talata na yan. I think it's in the last, sa dulo ng the book of praise God, Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Sabi rito,
Sabi niya, and may the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless, mga kapatid, unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, the First Thessalonians chapter 5. Hindi mo mapagina. First Thessalonians chapter 5, verse 32. Here is a promise, mga kapatid. And yung unang first 3 verses of this book of Psalms that we read as our text, Psalm 27 is just the Lord preserving our spirit, soul, and body. Blameless. Kasi the enemy is coming like a flood. Hindi niya tayo lumayan. But He is your light, He is our strength, He is our salvation. Amen. Kaya nga sabi ni David kung siya fear, I will be confident. Amen. Wala kasi magawa ang kaaway. Right? Praise God. See? Kasi alam mo, pag nirapture tayo, kompleto eh. Amen? Body, spirit, and soul. Amen? That's why we talk about, that's why this text was picked up by our prophet. Preserve our whole body, spirit, and soul, blameless. Amen. And then we go on to verse 4. Hallelujah. Verse 4 of... Let me just get one thing. Sorry. Verse 4, one thing have I desired, sabi ng text natin, and this is what we have talked about last few Sundays, about the house of the Lord. And yung paglalakbay natin dito sa bahay ng Panginoon, we start here. This is where we start. Amen? Where the saints are gathered, this is the house of the Lord. Amen? And this is where judgment is starting, mga kapatid. Ang prophet natin ay nag-preach sa isang message na Corinthians is the house of correction, the book of correction. Dito tayo tinutuwid ng Diyos. Amen? So we come to the house of the Lord for judgment, for correction. Kasi dito natin narinig ang salita ng Diyos, and the word, amen, is what? Is for rebuke, is for reproof. Mga kapatid, when we say reproof, parang patotoo. Meron tayong proof, tapos ulitin na naman. Reproof. Amen? Praise God. Hallelujah. To establish us. Amen? Para maging matatag tayo. Because our journey, sabi ni David, all the days of my life. Amen? So this house of the Lord, amen, praise God. Hallelujah. Starts from here. We go on. When we move to another dimension in my Father's house, mga kapatid, many mansions, we move to that. From this house to that house. Alright, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. And then it goes all the way. Kasi pagbaba ng millennium, it's still the house of the Lord. Amen. Right? Hanggang we go all the way to the future home, it's still the house of the Lord. Kaya nga, all the days of my life, sabi ng prophet sa message niya, what was that message? Sabi niya, ang buhay ng isang believer does not end in death. Amen? Amen.
Kasi our life goes all the way through. Mga kapatid. And tayo ay nasa isang napakapalad na junction of time because, mga kapatid, ito lang yung generation na pinangako ng Panginoon na ang isang element, ang isang generation na hindi makatikim ng kamatayan. Amen. Amen. Alright. So we're walking. Just like Enoch is walking, lakad lang siya ng lakad. Until he walked all the way to eternity, mga kapatid, to be in the presence of the Lord. Napakapalad po tayo, mga kapatid. Because alam mo, nasa ating harapan ay is the great marriage supper of the Lamb. So we're walking from this dispensation, mga kapatid, into that dispensation. The marriage supper is another dispensation. Then we come back dito sa millennium, another dispensation. Then we go to a great white throne, which is another dispensation. And then we walk straight into eternity, the future home. Can you imagine that, mga kapatid? Pero napakapalad po tayo na. All the saints ng lahat, mga iba-ibang mga angels before us, we were looking for this age. Kaso hindi sila. Even Paul was looking for this age. Mga kapatid. Pero tayo yung mapalad na narito. Kaya huwag natin, my exhortation is for all the young people, lalo na sa mga young people, na huwag natin sana ibaliwala itong napakalaking pagkakataon ng biyaya na binigay ng Diyos sa atin. And this is the greatest of all. But we know it's the greatest, this is the greatest of all ages, pero pinakamasama rin, pinakamadilim. Amen? Praise God. And the enemy is coming like a flood. Kasi alam niya, sabi doon, in Revelation 12, that he knows his time is short. Hallelujah. So as we come to dwell in the house, ito dapat talagang desire ng puso that we want to seek, we want to dwell. Bakit? Why? Why do you want to dwell in the house of the Lord all the days of my life? Sabi rito, all the days of my life. Sabi ni David is to behold the beauty of the Lord. Hallelujah. Praise God. When Jesus Christ was here, sabi doon in a verse in the Old Testament, in the book of Psalm, I think, he says, pag titignan mo yung physical na kaganyang itsura, wala kang makitang kagandahan. There is no beauty. Amen? In Him to behold. But we're not looking at the physical. Praise God. Diba? Pero ang kaaway, yan ang gusto niya ipakita. Amen? Yung physical. Kaya nga in this last day, Laodicea, Laodicea, ay lagi nakatingin dito sa panlabas. Rich in goods. Yan ang sinasabi ng Laodicea, I have need of nothing. Because I am rich. Amen? Yan ang ginagawa ng kaaway. Nila divert yung ating tingin sa outside na kagandahan. Amen. Remember, sabi rito, yan na, let me read to you a quote. Sabi rito, identified Christ of all ages. Beauty is of the... Tingnan nga, tapusin nyo nga. Beauty is of the... Tapos dagdagan mo nga, dagdagan mo ng always. Always, wala. Tingnan mo. Hindi lang minsan-minsan yung mga mahilig doon sa kagandahan ng anong klaseng kagandahan to? Mga kapatid, see? And this is outward beauty. Yan ang ginagamit ng kaaway. Exactly right. Sabi niya, see? Tingnan mo, ano ni Cain? Cain ay gusto niya yung offer. Kung ano hindi dito sa mundo. Vain beauty. Amen? Yung pinakamagandang pinagmamalaki niya.
Lahat yan na false conception ng kaaway. Remember that. Pero yung beauty of the Lord ay nasaan? Is in holiness and power. Yun pala ang kagandahan. Amen? So as we dwell in the house of the Lord, mga kapatid, all the days of my life, yan ang ating tinitingnan na kagandahan. Yan ang hinahanap na kagandahan. Amen? To behold the beauty of the Lord in holiness and in power. Mga kapatid, hindi sa mga mahilig magpintura ng mukha. Pintura, powder, shorts. Mahilig pa mag-shorts dyan, mga kapatid. See? The word of the Lord is for what? Is to judge us. To willing tayo, correct us, to reprove us. Mga kapatid, see, praise God. Everything else they're trying to wear. See? Ganun ang mundo. And this world is of the devil. He's the God of this evil world. Right. Talagang ipapagagamitin niya. Amen? Praise God. Pero in the beauty and holiness and righteousness, kasi hindi naman tayo taga-mundo nito eh. We are not of this world. Amen? Amen. We are of a kingdom that's above, where dwelleth righteousness. But yan ang dapat. Amen? That's the beauty of the Lord. In holiness and power. Hallelujah. Pag ganyan, ang ganda ng tingin ng Diyos sa atin. Amen. The beauty of the Lord is in holiness and in power. Not of the devils outside ng lahat ng mga uso, lahat ng pagandasan dito. No wonder cosmetics is the #1 industry na yan. So, money-making machine kasi yun lahat. Diba? But let us not be deceived, mga kapatid. Ang kaaway ay tuso. But this bride, sabi rito ng ating Panginoon, be wise as a serpent, higit pa tayo dapat harmless as a serpent. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi rito, COD, Christianity is not beauty. Christianity, yung kay Kristo, a disciple of Christ, being a disciple. Christianity is not beauty on the outside. See? So, huwag tayo magpalaya. Kasi iba sa church, ganda, lahat ng tao, turutuwa siya, kung lahat ng tao nakatingin sa kanya, na napakaganda. Kasi, yung hindi yun ang kagandahan ng paglamas. That's our Christianity. Christianity's beauty is on the inside. Kung ano ba nasa loob? Peace, quiet, at yun na, adorn themselves in a peaceful, quiet spirit, which is a great prize before the Lord. That's what we want to look on, men and women, mga kapatid. Yan, kagandahan, yan ang beauty of the Lord, not on the outside. It's on the inside, which is the peace, the quiet spirit na napakalaking halaga. Amen. Praise God. Hallelujah. As you go on na, may nagtanong, pwede ba ang babae gusto mag-store mga simple jewelry, necklace, mga perlas, mga ano ba yan? Sabi ng sagot ng ating Panginoon, sister, kung maaari napakalaking bagay sa iyo to. It means a lot for me para ilagay, kasi kaya every now and then ang prophet nagka-open ng question and answer. Diba? Kasi marami may mga katanungan, pero alam mo, sagot niya, kung ikaw, when you adorn, yung parang, adorn means sa Tagalog, yung
ng mga adorn yung adorn yung naglalagay kung sasabi ko ano-ano adornment yung parang mga ornaments adorn yung parang pampaganda adorn ay ano daw not with costly jewels. Do not adorn with costly jewels and mga perlas, all kinds of jewelry, but, yan na naman inulit niya. Let it be the adorning ng peace and quiet and mixed spirit na napaka. Kasi yung iba talaga panlapas na halaga. Uy, kasi napakahalaga ko. Yung diamante, yung bread. Mahalaga rito sa mundo. Pero mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yung great prize is the peace and quiet and mixed spirit. See? Kaya nga sabi niya doon sa sister na nagtanong, kung meron kang isang bagay, mga kapatid, na parang pin, na sabi niya, ito ay sa kanya lang to, this is not of the Lord, now this is me. Sabi niya, kung meron kang pin, gusto mo isuot, may necklace na binigay sa'yo ng asawa mo or something na gusto mo isuot, hindi naman masama. Pero remember, make myself clear. Sabi niya, ang opinion. But the prophet, when he has an opinion, and meron siyang versikulo binakaw, so magkaroon ng opinion. Amen. See? Praise God. Hallelujah. Pero kung ito ay, mga kapatid, ay parang naano ka na, may tawag dyan eh. Parang, parang nadadala ka na dyan masyado. Parang hindi ka yung iba kasi hindi makalabas. Na parang pag walang bitbit na hikaw, pag wala siyang when it's getting a hold of you, hayaan mo na, leave it alone. Kasi parang pinoposes ka na niyan eh. Amen. So, it's the motive behind that. Yan ang sabi. Ano motibo? Ano motibo? So when you have things like that, mga kapatid, see, may sagot din ang mensahe. See, it's not the beauty on the outside, mga kapatid, na ating tinitignan. It's the power and the holiness of the Lord Jesus. Hallelujah. So we want to make that clear, mga kapatid. Amen? Amen. Balansin lang yan, balance. Mga kapatid. Lalo na sa uling araw na ito, ang kawa ay tuso. Ang Laodicea is an age of napakayaman in everything. Ingat tayo, mga kapatid. He wants to preserve us holy, blameless. Your soul, your spirit, and your body. Sabi ko. Diba? Kung ano-ano mga ginagawa parang Christmas tree, kung ano mo burluloy. Kapatid, hindi yan ang kagandahan. Hindi ang kagandahan. With great price. Kapatid, is a meek, humble, quiet spirit. Amen. Yan ang tinitignan ng Diyos. Hallelujah. And that's why we go to our text to back this up in the book of Psalms that I read to you. Let thy word. Kaya pag pinag-usapan natin the beauty of the Lord, to behold the beauty of the Lord, and when Daniel was writing, sabi niya, I want to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Tingnan natin the beauty of the Lord in Psalms. Verse 16 and 17, sabi niya, verse chapter 90, Psalm 90, let thy word appear. Okay? Yung gawa, let thy word. Sabi ni David, yung gawa ng Panginoon, let thy word, what word is he talking about? Thy word unto thy servant and thy glory unto thy children. Gawa ng Panginoon. Let thy word appear, makita, mahayag sa mga naglilingkod, and thy glory, kaluwalhatian mo sa iyong mga anak. Ano ba tinutukoy niya? Then he goes on and said, the beauty of the Lord.
Remember, the beauty of the Lord, our God, ay dapat nasa atin. Be upon us. Now, that's His holiness and His power. Be upon us. And then sabi niya, establish mo, yung gawa mo, Panginoon, establish thou the work, pati yung kamay natin of our hands upon us. See? So when we're talking about the beauty of the Lord, kailangan ma-establish yung gawa ng ating mga kamay. Establish that. The work of our hands upon us. See? Yung kamay na gawa. And in His last day, alam natin, God is establishing His work. His work, yung kamay and the hands ng Panginoon in His last day is what? It's His ministry. Amen? It's His fivefold ministry. Limang lupit. He's establishing us, mga kapatid. The beauty of the Lord ay may kinalaman sa gawa ng ating kamay, mga kapatid. Amen? Establish, kailangan establish. Inulit na naman, the work of our hands, establish, mga kapatid. Gawa. See? So, the Lord is, alam mo, in-establish niya sa atin, mga kapatid. Kailangan makita natin yung kagandahan ng ating Panginoon. Amen. So, we talk about the beauty of the Lord. To behold the beauty, we're talking about the work. Amen? Una, inumpisan niya sa gawa. Kanino gawa ito? Hindi naman gawa natin eh. Yes. Not our hands, it's His. Tama sa verse 16, let thy work, gawa niya, mag-appear, makita sa atin. Yung glory sa atin tayo bilang mga anak niya. Let the beauty of the Lord be upon us. Kailangan makita sa atin itong gawa niya. See? Praise God. Hallelujah. Praise God. At alam mo kung ang Diyos na gusto i-establish sa atin ang kanyang gawa sa pamagitan ng ating mga kamay. Tama? Kasi alam mo, ang Panginoon, anong kamay ng Panginoon? He has no hands kundi yung kamay natin. Amen. Because it's the Word being made flesh sa atin. Tayo. Amen? The beauty of the Lord, talking about the hands, the works of God, ginagawa sa atin. In His house. This is the house of the Lord. Umpisa tayo dito. He's trying to establish us. Yung works niya. Dahil work established upon us. Upon our hands. Tayo ngayon, mga kapatid, ang kamay ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Alam mo, itong gawa na to, our words, pag nag-umpisa tayo dito, it will go all the way. Ma-establish to it. Isaiah 65. Tignan mo. Sabi mo man, Isaiah 65 speaks of the millennium. Alam mo, pag tayo dito gumagawa rito, alam mo, hanggang doon, mga kapatid, makikita mo pa rin, ma-enjoy mo pa rin kung ano yung naging bunga mo dito. 65 verse 22. They shall not build and another inhabit. Now the Lord is building a house. Amen. See, praise God. Na may foundation, na may capstone, tama? This is the temple, this is the house of the Lord, na tinatayo niya. Amen? Pero pag tinatayo tayo, iba pa ang titira. No. They shall not build and another inhabit, they shall not plant. Alam mo, pag nagtatanim tayo, amen? Tayo rin ang para sa atin din yan. When you plant, then we shall eat. Amen? Praise God. Nagpapagal tayo. Nagtatanim tayo. Meron din tayong kakainin na Now, we're not talking about literal na nagtatanim. Hindi natin yung sabi literal na kakainin. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word.
Kaya alam mo, pag ang Panginoon nagtanim ng binhi, pag umani yan, salita. At yun din ang kakainin natin. The days of a tree are the days of my people. And mine elect. Tayo ba yan? Yes. Shall long enjoy the work of their hands. So when we talk about the beauty of the Lord, pinag-usapan natin ang gawa, the work of our hands. Kaya kung meron tayong ginagawa para sa Panginoon, alam mo, sa mata ng Diyos, that's the beauty of the Lord. Amen? That's in power in His holiness, the meek spirit, the quiet, the humble, the peaceful spirit. Kagandahan ng Panginoon na ini-establish na sa atin. It goes all the way hanggang sa millennium, mga kapatid, kasi Isaiah 65 speaks of the millennium. Hanggang dyan, ang ating pagpapagal shall not be in vain. Sabi lahat dyan may kabuluhan. Nor bring forth for trouble. Bakit? They are the seed. Tayo ba yan? Of the blessed of the Lord. Eh bakit may offspring yan? Ilang beses natin pinag-usapan itong talata na ito. And their offspring. Sino mga offspring na kasama natin dyan sa millennium? Amen? Amen? Sino ba itong offspring dito? Your loved ones, remember. Mga mahal natin sa buhay. Amen? They are our reward. Ito ay nasa puso natin that springs out of your heart. Mga kapatid. And all those that you love and all those that love you. So your labor will not be in vain. Sabi ng ating Panginoon, ay binibigay ko sa inyo bilang reward para sa inyong pagpapagal. So the work of our hands, yung kagandahan nito sa mata ng Diyos, will go all the way to the millennium. Kapatid. When we talk about the beauty, we're talking about the work ng ating Panginoon na in-establish na tayo ang ginagamit ng Diyos ngayon. Hallelujah. Glory. Kaya, alam mo, pagpapagal sa ating Panginoon. Kapatid, the little things that we do. Hallelujah. Kung tayo nga na-appreciate natin yan, ano kaya ang Panginoon? Nakakalimutan ba ng Panginoon? Hindi na nakakalimutan. The little things. Amen. The Lord is looking at your heart. The Lord is looking at your motive. The Lord looking at that inner spirit, the meek and quiet spirit, the motive, the behind everything na ginagawa natin. Amen? Titignan ng Diyos ang lahat niya. Hallelujah. Na-establish niya, mga kapatid. Ito yung nagiging kagandahan ng ating Panginoon. The beauty of the Lord. Hallelujah. The inside, not the outside. Mga kapatid. See? Glory. Hallelujah. Ina-establish ng ating Panginoon. Hallelujah. 1 Corinthians 15. Na? Yung pagpapagal kanina. Ha? All the way to the millennium, your labor will not be in vain. Tingnan nyo. 1 Corinthians 15. Yun din ang sabi ni Pablo, verse 58. My beloved brethren, be steadfast. Sabihin, maging matatag. Unmovable. Kung ang kaaway ay ginugulo tayo, lalo tayo maging matatag. If the enemy is coming like a flood, and na-encamp na tayo sa paligid natin, remember, He's our light, He's our salvation, He's our strength. Huwag tayo mauga, be unmovable, be steadfast, manatili lang tayo. Amen. Always, abounding, in the work of the Lord. Pinag-usapan natin gawa na naman, the beauty of the Lord. Ang kapatid, is in the work. Let thy works be upon us. Be established. Be abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Amen. Lahat ng pagpapagal natin.
May kabuluhan o wala? It's not in vain. Alam mo, next verse. Alam mo, kasi ito, dinidivide lang naman chapter 2. Now, let's go to Hebrews 16. Hebrews 6 pala. Hebrews 6, verse 10. Tungkol sa pagpapagal. That God is not unrighteous na makalimutan niya ang gawa. That forget your work and labor of love, mga kapatid, which you show toward His name. Habang tayo ay nagmi-minister para sa mga saints, minister means to serve. Habang pinaglilingkuran natin. Amen. See, ang Panginoon hindi niya makalimutan. Your work. Your labor of love. Kanino? Hindi sa ating mga kapatiran that you ministers to the saint, to the house of the Lord. This make the beauty of the Lord. Ito, nag-establish ng kagandahan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hebrews 13:21. Tingnan nyo. Make you perfect in every good work. Gawa na naman. Ano yung good work? To do His will. Amen. Working in you, in us, ano yun? Yung pleasing, well-pleasing sa Kanya. Kaya, pag well-pleasing, maganda o hindi? Beauty of the Lord o hindi? Well-pleasing eh. Di ba? Parang pag tumitingin ka, alam mo, kasi ang tao sa mundo, pag tumitingin, mata ang ginagamit. Pero pag mga anak ng Diyos, pag tumitingin, hindi mata ang ginagamit natin. We look through eyes of faith. Amen? And when you look through eyes of faith, makikita mo, ano ba yung well-pleasing? Ano ba yung maganda sa harapan ng Diyos? What is this beauty of the Lord na sinasabi ni Haring David? Amen? Praise God. Hallelujah. Well-pleasing. Ito ba ay malugod, maganda sa harapan ng Diyos o hindi? Kaya nakikinig yung mga good works ayon sa kanyang kalooban. Alam mo, yung good works ayon, yan ay gumagawa sa atin, working in us para maging maganda sa harapan ng Diyos. Para maging well-pleasing tayo sa. This is the beauty of the Lord. Amen? Kaya, si Haring David ay inspiration na ay sabi niya, I want to dwell in the house of the Lord to behold the beauty. Ang tinitignan niya yung, ano ba yung maganda? We talk about the works, ano ba ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan para tayo maging maayos at maganda. Maging well-pleasing at maging malugod. Amen? Praise God. Perfect! Make us perfect in every good word. Imagine that. Ginagawa ka na tayong perfect. Diba? Pero yung mga tao sa mundo, diba? Pag nagsasabi, ano okay na ba? Ayos na ba? Perfect na ba ako? Hindi na tinitignan ng Diyos. Dapat itanong natin, ano mo, pag tumitingin tayo sa salamin ng ano? Sabi doon ni Pablo, ang salamin ay yung salita. Tama? Praise God. When we look at the mirror of the house, of the word, the looking glass, the mirror ay yung salita ng Diyos. Doon ka tumingin. Perfect ka na ba o hindi? Maganda na ba o hindi? The beauty of the Lord ay nasa iyo ba o wala? Amen? So it depends on your work. Ano ginagawa natin? What are we doing? In the work of the Lord. Praise God. Hallelujah. Kasi pagdating ng ating Panginoon, Revelation 22 verse 12, I come quickly. My reward is with me. To give every man, according as his work
establish natin. Ano bang ginagawa natin ngayon? Ano ginagawa natin para sa Panginoon? O lahat ng ginagawa natin para sa ating sarili lang. Alam mo, kwentahin natin, ilista natin, mag-inventaryo na, anong ginagawa natin sa Panginoon? Kasi ito ay may kinalaman sa kagandahan ng Panginoon. Amen? It has to do with the beauty of the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen? Yung work mo ay perfect. Amen? Ang Diyos ay naglagay ng ministeryo dito sa kanyang katawan for that very purpose. Tama? It's Him working in us, establishing in us His work. Amen? Gawa niya. Mga kapatid. Pati ang ministry, hindi naman tayo rin. Ministry niya. Amen? Ephesians 4:11. Siya ba yan o hindi? Siya yun eh. He, siya ba yun? O, siya ang nagbigay. So, galing ba sa kanya? Amen. Apostles, prophet, evangelist, pastors, teacher, ginampanan ba lahat ng ating Panginoon? Amen. Di ba? Sige, ginampanan. Di ba? Pastor siya ng kanyang mga tuta. Di ba? Nabasa ko sa inyo last time, yung quote na siya rin ay trustee, siya rin ay deacon. Di ba? In the house of the Lord. Ganun na lang ang zeal niya sa bahay niya. Kasi ginawa niya lahat ng gampanin ng lahat ng ministeryo. And when He ascended up on high, akitin mo ng konti, agad pa. Sige pa. When He ascended up on high, He led captivity captive at binigay niya yung kaloob sa tao. Amen? Yun ang kaloob. Pero siya rin ba yun? Siya yun. Siya yung gumagawa eh. Yan ang sinasabi doon sa text natin kanina sa Psalms 90. That your work, be established upon us. In-establish na sa atin yung kanyang gawa. So when you come down to verse 11, tingnan mo yung 5 lupi, opisina. Then when it comes to verse 12, ay ano? Perfecting of the saints. And then ano sunod? Work. Kaninong work yan? Gawa niya. The work of the ministry. His work. Amen. To perfect. Para i-perfect itong katawan na ito, mga kapatid. Para patatagin to edify itong katawan. Di ba? Edify it in the meek and the quiet and the peace in the inside man. Mga kapatid, para maging maganda siya. Kasi ang kagandahan ay hindi paglabas. Ang kagandahan ay patulog. Amen. So we're talking about the beauty of the Lord. We're talking about Him working in us. Amen? Amen. Siya ang kumikilos, siya ang gumagawa, siya ang nag-establish sa atin to make us perfect in every good work para magampanan natin ang kanyang kalooban. Na yan ang well-pleasing, yan ang maganda, yan ang malugod sa kanyang harapan. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Amen? Amen. See? Hallelujah. To do His will, di ba? To do His will. Yung kanina sa verse Hebrews 13:21, di ba? Make you perfect in every good work to do His will. Working in us. Siya ang gumagawa. To do His will. Yan ang, alam mo, kung laging ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, anong tingin sa atin ng Panginoon? Maganda o pangit? Maganda. Pero kung lagi ginagawa mo sarili mong kalooban, anong tingin ng Diyos sa iyo? Pangit. Tama ba yun? Hindi kasi lagi ikaw gusto mong gawin. Ikaw ang gusto masok. Amen. My will. Kaya sabi na natin, my will is to do not my will, but your will. Kaya ang ating Panginoon, ang tingin ng mga tao sa Kanya, ang pangit. Di ba? Tingin mo, no beauty to behold. Pero tingin ng Diyos sa Kanya, ano? Kasi ginagawa niya, lagi kalooban niya. Di ba? Behold, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Behold, this is my beloved bride, in whom I am well pleased. Bakit? Kasi ginagawa natin lagi ay kalooban niya. Kaya
Amen? That's the beauty of the Lord. Hallelujah. Kita yung works niya sa ating kalagitnaan. Amen? Siya yung gumagawa. Amen? Kaya nga sabi doon sa churches mo, those in the bride, kung ikaw ay nasa nobya, do those in the bride, those do only His will. Diba? Kung ikaw ay nasa nobya. Amen? Are you in the bride? Bahagi ka ba na? That's right. Ay, ang sunod na tanong. Ito ni ba lagi? Amen? Or do only His will. Maaari sabihin, uy, kasi nagipit lang ako, naipit lang ako, trap lang ako. Pero sabi niya, no one can make you do otherwise. Wala naman. Tama. Bakit? Pag iniipit ka na, meron ka naman ano, thus said the Lord. Pag mayas ka, thus said the Lord. Satan, wala kang kapangyarihan, thus said the Lord. Amen? Satan, you're powerless, thus said the Lord. Amen? You either have thus said the Lord or ano? Wala nga nang kantahin ka na. They know, alam natin na ano, Diyos nasa atin ang gumagawa, hindi tayo yung gumagawa yung works na pinag-usapan natin. Kaya wala tayong may pagmalaki. Yan ang nasilip ni David. Doon sa text natin, let thy works be upon us. Establish thy works sa aming mga kamay in our hands. Meron siyang kamay ba sa huling araw dito na gumagawa o wala? It's His ministry. Those, alam natin, Diyos ang gumagawa. Then no, it has to be God in us doing the works. Fulfilling, His own word. Bakit? Kasi hindi niya na-kompleto ang lahat ng kanyang gawa. He did not complete all His work 2,000 years ago in His earthly ministry. Kaya ngayon, anong ginagawa niya? Now, He works in and through the bride. Kaya nakita niyo na ba kung gano'n ka laki ang role ng nobya sa huling araw na ito. Gano'n kahalaga ang tingin niya sa atin kasi tinatapos niya yung gawa niya. Hindi nga natapos 2,000 years ago, kaya tinatapos niya ngayon ang gawa niya through His bride. Kasi alam natin, nung 2,000 years ago, it was not yet time for Him to do certain things na ngayon, kailangan niyang gawin. He must do now. He will now fulfill through the bride, the works na naman that He left para dito sa specific time na ito. Bakit kaya, nag-isip-isip ba tayo minsan? Bakit tayo nilagay sa panahon na ito? Kasi meron siyang mahalagang gawa na kailangan paggawa sa atin. Bakit hindi ka nilagay doon? Nung tayo ay nanggaling sa Laodicea, hindi natin magawa. Nilabas tayo sa Laodicea para magawa natin. Amen? Amen. Yung mga iba na nandun sa mga ages before, hindi tayo nilagay dyan eh. Amen? Sa Philadelphia, sa Sardis, hindi. Nilagay tayo dito sa panahon na ito. Para magawa natin yung dapat talagang nakatalaga para sa atin. Para makita yung kagandahan niya, the beauty of the Lord. Amen? Praise God. Na-establish dito. So when we talk about the beauty of the Lord, we're talking about His works. Ginagawa niya. Amen? Alam natin siya yung gumagawa at hindi tayo ang gumagawa. Hallelujah. Siya yung nagsasalita. Hindi tayo kasi it's thus saith the Lord. Right? No. It's thus saith the Lord. Siya yung nagsasalita. Siya yung gumagawa. Is that exactly kung anong sinabi ng ating Panginoon 2,000 years ago? Hindi ako gumagawa. It's the Father in me na gumagawa. The words I speak are not mine, kundi yung salita niya.
Amen? Amen. So dapat tayo ganun rin. Yung gawa natin, hindi tayo. Yung mga sinasabi natin, hindi tayo rin. Panginoon. Sa atin ang gumagawa, Panginoon sa atin nagsasanda. Amen? Amen. Not my will, but thy will. Those in the bride will only do His will. Walang ibang pwede magpilit sa atin. Mga kapatid, wala. Pero ang kaawa ay tusok. Gagawa niya ang lahat para gawin mo ang sarili mong gusto. Amen? My will. Amen? Kaya pagdating sa magawain, hindi nakakarating. Amen? Nakakarating naman, pero patapos na. Okay. Eh kasi my will, gusto ko umiga pa ng konti. Kasi ang sarap matulog pag sa Panginoon. That's my will. Diba? Ay, kasi ang dami akong ano pa gagawin, labada. O inuna yung labada. Gawa mo yun. Ilagay mo sa tamang oras o kasi. Tama. Sige. Ano mas mahalaga? Gawa na yan o gawa ng Panginoon? Amen? This is the work of the Lord going on to establish the beauty of the Lord sa kanyang bahay. Amen? Amen. Praise God. Amen. He's now working through His bride, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. See? Kasi alam mo, kaya kailangan natin, gawin to, mga kapatid. Praise God. Para makita tayo na natutupad doon sa beauty of the Lord. The holiness and the power of the Lord Jesus. Amen. Praise God. At ang kagandahan ito ay hindi panlabas, kundi panloob. Nakita ng prophet eh. Rapture message ng prophet 1. Nakita niya yun, the preview of the bride. Yun na. Ano nakita niya ang preview ng nobya? Tingnan mo nga kung makita mo sarili mo dito o hindi. Praise God. Sa rapture message yan. Nakita ko the preview of the bride. Nakita ko beautiful little lady correctly dressed. Now, this is not just naturally yung natural dress lang ng nobya. Kasi pag natural dress lang ng nobya, lugi kami mga brothers, kaya lang sisters ang nandyan. Nakita, tama? Di ba? Little lady, paano kami mga brothers? Correctly dressed, kayo lang ba? Tama lang damit kasi all the way hanggang dun sa baba. Di ba? And things marching this way, ay nakita niya sa vision, preview of the bride, nakita her go by. Mga kapatid, when we talk about correctly dressed, mga kapatid, hindi lamang para sa mga sisters kayo na dapat lagi correctly dressed din. Pero ang dress dito ay yung the garment is what? The wedding garment. Ayon sa kanyang mensahe sa ulit araw na ito. Kasi kundi lugi kami mga brothers sa inyo. Di ba? We are correctly dressed also, kami mga brothers. Kami rin ay nandiyan kasama sa preview of the bride. Kami ay kasama dun sa beauty of the Lord, the beautiful little lady. Amen? Kasama ba kami dyan? Kasama kami. Because the bride, is a feminine in designation. Yes. See, nakita ng prophet. Pero nakita din niya mga ibang churches, Nakita niya, So in some of the churches, nakita niya mga ibang churches. Lumalakad, nakita niya ang baba mo, the Asian church. Mga kapatid. Nakita niya, European church. Ay, grabe, karumal-dumal daw. Talk about filth. Habang lumalakad sila, talk about Miss America, the church. Nagdanak rock and roll. Halos wala na raw damit. Walang damit, walang mensahe. Tama? Ang dala-dala lang nila, newspaper. Ano newspaper? Ngayon kasi hindi na, alam mo, newspaper ngayon hindi na masyadong mabenta. Alam niyo bakit? Kasi bakit? Kasi pag may gusto niyong balita, sana sa phone mo. Google. Kita mo lahat ang diyan. Tama?
So, newspaper ngayon ay ano? Mga balita. Tama? Praise God. So, lahat ng mga churches, alam mo saan na lang nila kinukuha ang mga mensahe nila? So, mga balita-balita na lang. Sa internet na lang, kinuha na lang. So, di ba? Yan ang ginagawa nila ng mensahe. Mga kapatid, see? Email na lang. Email na lang. Tama? See? Praise God. See? Wala, dancing, rock and roll. Na habang tinitignan ng prophet, alam mo, sabi niya, go on down, baba mo, sabi niya, hallelujah. Sabi niya, yung naramdaman niya, ano ba yung nagawa? If that's all we've done, and that's all we have to produce, ano na kaya yan? So, hindi yan ang kagandahan na hinahanap. Di ba? Habang nakatayo siya doon, mga kapatid, praise God. Is this the best na pwede natin magawa? Hallelujah. Habang sige, baba. Habang dumadaan na lahat, as the women pass by, tinan mo, rock and roll, short hair. Hindi lang natural yan. Short hair, kaya mga sisters, short hair, dapat talaga, bakit tingin niyo mahaba ang buhok niyo? Sisters. Ano yan? Ang long hair is your covering, is your glory. Amen? See? Let thy glory be upon us, sabi doon sa Psalms 90. Amen? Yung glory, yung long hair, mga kapatid. Dapat maintindihan nyo, yung long hair nyo, mga sisters. Kaya nga, di ba, sisters, alam mo, para sa aming mga brothers, ha? Kami yung mga brothers. Ano pa kaya sa mata ng Pinoy? Sa mata ng aming mga brothers, pag mahaba ang buhok nyo, ano agad ang tingnan? Ganda nyo. Tama? Ganda nyo. Sa mahaba ang buhok, ganda nyo. Di ko lang tinitingnan namin, ha? Maganda na. Ano pa kaya kung harap? Hindi, mas maganda pa. O, di ba? Totoo yun. Tama ba, mga brothers? Ang long hair, ang ganda na. Ano pa kaya? Alam mo bakit? Kasi ang long hair, 1 Corinthians 11. First Corinthians 11. Verse 15. If a woman have long hair, it is a glory to her. Dahil ang kanyang buhok, her hair is given her for a covering. So, lambong, covering. Okay. Akyat tayo. Hallelujah. Glory. Covering. Verse 5. Every woman that pray or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head. Wala nang karangalan ang iyong ulo. Buti pa magpakalbo na lang daw kayo. Tama? For it were even all as if she were shaven. Now, ano long hair? Now, we're talking about the natural woman. Kayo mga sisters, the natural sisters, long hair is your glory. But we're talking about this whole bride also. As a feminine in designation. Pag nanalangin tayo, pag nagsasamba tayo, mga kapatid, ay kailangan may covering. Yung kasi kung hindi, we dishonor our head, and our head is Christ. Amen? Amen? Praise God. Kaya nga dapat may covering. See? Praise God. A man, verse 6, if the woman be not covered, pag walang cover, let her also be short.
Kaya mo na lang. Kasi pag shorn ang woman, sabihin, kinalbo, inahin, kakahiya, hindi. Nakakahiya. Subukan. Ay maniwala, subukan. Umakot kayo sa labas. Lahat ng tao titingin sa inyo. Tama? Kung tingin sa inyo, napakapagin. Kasi kalbo eh. Di ba? Hindi bagay sa babaeng kalbo. Bakit? Kasi hindi yan ang nature ng babae. Mga kapatid, sabi rito, hallelujah, anong nature? Ha? Verse 13, judge kayo na mismo ang mag-judge. Is it comely? Kaya-aya ba that a woman pray unto God uncovered? Walang lambong? Judge yourself, ha? Verse 14, hindi ba nature mismo nagtuturo kung lalaki naman may long hair, kakahiya naman. Kaya tingnan mo, perversion sa huling araw na ito. Mga lalaki ang haba ng buhok, babae naman. Ang isip, kalbo, sumagpakalbo. Diba? Kinokontra nila yung nature na design ng Diyos. Perversion. The days of Sodom and Gomorrah. Dinabaliktad na lahat. Sino may kagagawa niyan? Kaway. Pinapervert ng isip ng tao. Di ba? Praise God. See? Nawala yung glory. Mga kapatid. Alam niyo bakit kailangan may covering ang babae? Sabi rin. Verse 15. Verse 10 rather. Sa dahilan nito, for this cause ought the woman to have power. Bigla na lang siningit yung power sa kanyang ulo. What is the beauty of the Lord? Holiness and power. Of this, for this cause the woman to have power on her head because of the angels. Dahil sa mga anghel. Mga kapatid, bakit bigla na lang siningit yung babae? Kailangan may kapangyarihan sa kanyang ulo. Kasi the power is part of her beauty. Power, righteousness, holiness, that's the beauty of the Lord. Saan nanggagaling kapangyarihan ng babae sa ulo niya? Because of the angels. Alam mo paliwanag ng prophet sa talata na yan? Ano ba mga angels dito? Ito ba yung mga spiritual, supernatural angels? Ano mga angels to? Angels are messengers. Saan meron ba tayong mensahero sa huling araw na ito? Meron. At kung yan ang lambong nasa ulo natin, you have the power, and you have the holiness, and you have the beauty of the Lord. Kasi itong mensahe na dala ng angels. May 7 anghel na yan. Meron. May 7 anghel na bumababa sa Sunset Mountain at dinampot ang ating angel, the 7th angel, because of the angel. Dahil natin itong mensahe na ito, hindi galing sa tao. May galing sa Diyos. Amen? Oh, we have to have power on our head because of the angels. May kinalaman yan sa kagandahan ng Panginoon. May kinalaman yan sa gawa ng Panginoon. Kapatid, praise God. Na gusto niya tayo ma-veil, madamitan, malambungan ng kanyang mensahero. Dahil sa angels ay nagdala ng message sa atin. Praise God. Aliwanag ng prophet. Let's look for that quote. Type mo lang. Ano ba pagkasabi? Hair. Ano mo? Tab mo. Hindi mo maalala. Angel. Ilan? Messengers. Wala. Messenger, tama ba? Alisin mo messenger. Zero, ano? Covering. Wala rin.
Yun na lang. Yung 7 quote na lang. Si Odian, may nagtanong sige pa. What hair becomes to the sige na, next quote. Sige pa. Ano? Si Odian sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. So, nagtanong sige. Why hair? Because of the angels. Ito ba yung tanong natin? Ano ba yung talata natin? See? We find out Paul is speaking. Di ba? Okay, baba. Baba mo. See? Praise God. Sige pa. Okay. Sige pa. Dito ba dyan sinagot? Okay. Ito ang mga talata natin. Every man pray, prophesy, everything said, dishonor Christ. Every woman pray, prophesy. Okay, now let's just a minute. Show you the hair. To the woman is her covering. Baba, even as if she was shaven. A woman will not cover, let her be shorn. Binasa na natin yan. Now, ito nang tinutumbok daw natin. It's wrong for a lady to cut her hair according to the Bible. Listen. Right here. See the Bible. Don't give a man. Tignan mo. Legal right. Pwede na kayo hiwalay na inyong asawa. Magpaputol lang kayo ng buhok. Sipin niyo yan. Ganun ka-stricto ang prophet? See, the Bible don't give a man a legal right to put away his wife if she cuts her hair. If this is right or not. See, kasi tapos binasa naman niya uli. A man ought not to cover his head. Bakit? He's in the image and the glory of God, but the woman is the glory of the man. Let me stop here. Dapat talaga, ito ay talaga, this must soak in really good. We're talking about the beauty of the Lord, Remember, ang dami ko nakita, 10,000 lovely woman na short hair, Christians. See? What I laid onto you is not you. It's a way na tinuruan. Kasi hindi sila tinuruan Tama? Mga churches, bakit? Ang haba, ang sinamabuko ng mga sisters. Sabi niya, lovely woman na libo-libo Bakit? Your preacher, hindi sinasabi sa'yo. See? Now, kung meron man dito na ganyan, you're guilty kasi sinasabihan natin kayo. Amen? We should tell them. Sige, baba! Who's speaking? Yung mga babae nagsabi, si Pablo kasi woman hater. Yung prophet natin kasi woman hater. See? So, alam mo, si Pablo, may talata ba siya? Wala. Ang helman galing sa langit magturo. Galatians, any other gospel kaysa yung narinig, let him be the curse. Kaya sabi niyo, prophet, don't blame me. Ang sisihin niyo, Panginoon. Diba? Sisihin niyo ba yung For as much as a man ought not to cover his head, for as much he's in the glory and image of God. The woman is the glory and image of next verse. Woman, okay, go on down. Okay? Okay. Tignan mo Saan ba niya kinwento yung Sige, baba. God of the America ay babae. Sige, baba. Kaya tingnan natin kung saan ba niya sinagot to. Okay, haba ng sagot ng prophet. Sige. Dami niya ng tinalakay. Kaya kung medyo gusto nyo pa makipagtalo, bahala na kayo. Haba na, naliwanag niya. Okay, haba di ba? Di ba? Di mo, babae raw sa lahat. Ang alam mo, tinan mo, inakyat niya sabi, usually, babae, lalo sa animal kingdom, ang babae ang ugliest. Tama? Di ba? Tinan mo. Ang male, ang maganda. Tinan mo mga deer, elk, di ba? Yung male, chicken, yung rooster. Di ba? The female, whole. See? Praise God. Pero, sa tao, yun lang magkaiba. Babae maganda. Tama? See? Praise God. See? The woman, the female, prettier than the male. Tama? Alright, sige, let's go down. Okay. Give back. Namin lang ito, no? Nagsagot ako. If a woman cut her hair, di ba? Dati, sa Methodist Church, kung babae, nagputol ng buhok, excommunicated na. Pinapalayas na. Dati na. Praise God.
Sige, go on now. Sige. The man is the ruler. Nilalagay niya ang tamang pwesto. Ang babae is a helpmate. Pero hindi naman alipin. You're not a slave. You're a helpmate. The man has the rule over the wife. Responsible solely for his wife. Kasi alam mo, dadating ang araw, tayo mga lalaki, sasagutin natin yan. God will make the man answer for his wife. Amen? Kaya tayo mga brothers, husband, panagutan natin yan. Kung hindi natin tuwilin yung mga sister wife natin. Nagpapagupit, kung mali-mali ang suot. Tuwilin natin. Kasi pananagutan natin yan sa harapan ng Diyos yan. Sige, go on down. Go down, go down. Saan ba niya sinabi yan? Ito ba yung quote na yan? Oh, yan. For the woman is not the one. The woman is from the man because this ought the woman to have power on her head because the angels, bakit angels? 1 Corinthians 15, because the angels is the man, the messenger. Tama? Ito ay hindi capital A. Ito ay small a. Men, angels, messengers. Mga kapatid, doon nanggagaling yung kapangyarihan natin dahil sa mensahero na ginagamit ng Diyos. Amen? Praise God. Doon niya nakikita ang kagandahan, the beauty of the Lord. Doon niya nakikita yung gawa niya. Amen? The work of the Lord, the beauty of the Lord sa gawa. See? Praise God. Go on down! Sige. See? Praise God. Hallelujah. See? Tayo na maghatol. Praise God. Hallelujah. See? Kaya dito, babae, dapat malagay sa tamang pwesto. Kasi kahiya din sa lalaki kung mahaba ang buhok namin at kami ang magpalda. Di ba nakakaya? Yes. Balik na rin natin. Kung ay siya buhok nyo at kayo nagpapantalo, di ba nakakaya? Amen? In the name of God. Hallelujah! So let us all be aware. Hindi dapat din ang Diyos talaga, ginawa niya lalaki at babae magkaiba. Chick, wala na yung battery mo. Good, thank you. Now, closing. Let's do it na. And by the way, huwag kayo umuwi. Kasi, ang ating mga kapatid, Brother Albert, ay may kagalakan na pakainin tayo lagi pag bumaba siya. Amen? We're having lunch prepared for everyone. Courtesy of our dear brother, Brother Albert, kagalakan niya na pakainin tayo lahat. Okay. A man, a woman's place, ang Diyos ginawa niya iba, ang lalaki, iba babae, sex and in everything else. Kaya dapat, kayo mga sisters, dapat ang damit nyo, maging babae. Diba? You ought wear, hindi dapat magdamit kayo ng Bible says, if a woman ay magsuot ng pair of slacks or anuman garment pertaining to a man. Ano sabi? Ano sabi? It's an abomination. Ano Tagalog abomination? Karumalduman. Tama ba Tagalog ko? Karumalduman. Ang karumalduman ba? Maganda sa harapan. The beauty of the Lord yun ang pinag-usapan natin. Karumalduman daw. Ang bagay pala. Kasukang-suk lang. Babae magsuot ng pantalon or garment na patungkol sa lalaki, abominable and dirty and filthy in the front of God, and God will make her pay for it. Pakinggan nyo to, mga kapatid. Tapos kayo sasabihin nyo, parang ang ganda naman, I think it's nice para babae magpantalon. Ginawa nga kayong mga babae iba eh. Kaya gusto din ng Panginoon, magdamit din kayo, iba din. Sabi ng Biblia, I will woman will put on a garment that pertain to a man. Alam niyo talaka na yan? Sige nga, kayo sisters, alam niyo talaka na yan? Sa Old Testament, alam niyo hindi?
that pertain to a man, it's an abomination. Alam niyo talata, hindi. Deuteronomy, ano? Hindi nga lang. Hanapin natin sa talata. Para alam. I think it's Deuteronomy 11, 25 or 22? 22. Verse 5. Deuteronomy 22:5. Yan ang talata para sa mga sisters. 22:5. A woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Baka sabihin nyo, lugi kayo, kami rin. A man shall not put on a woman's garment. Kaya pag may brothers dito na nagpapalda, sabihin nyo kayo, Pastor. Pag nahuli nyo nagpalda, sabihin nyo kayo. Ano? Kasi ano yan? Kasuklam-suklam, karumalduman sa harapan ng Diyos. Ay, huwag na natin gawin literal ng palda. Pero ano kaya kung yung brother ay nasa ilalim ng palda naman? Paano ito? At parang sa nagpalda. Nasa ilalim siya ng palda. Ano sa Tagalog yun? Under the palda. Under the saya. Yung karumalduman din yan sa Diyos. Tama hindi? Kung rali, literal yan. I-symbolize natin din yan. Diba? Eh kung yung babae naman, nagpapantalo, huwag mo na iliteral pantalo. Siya lang pala ang nagmamando sa buong bahay. Sasabihin na ako nagpapantalo nito eh. Siya nanguna. Siya may nang ruler. Karumalduman din hindi. Karumalduman. Kaya maski napakaganda yung damit, napakahaba, pero sa bahay, ikaw pala ang ano. Ikaw pala ang nanguna. Ikaw ang lagi na susunod. Para mo rin nagpapantalo. Tama! Lawa ka natin. Ang tingin ng Diyos, karumalduman. Ang pinag-usapan natin, kagandahan ng Panginoon. The beauty of the Lord is established in His Word. The work of the Lord, the ministry, the messenger, the message, dalaan, damit pang kasal. Amen? That is the beauty of the Lord na gustong makita mga kapatid ni Haring David. At dahilan kung bakit ginamit ng prophet natin ang talata. Alam mo, isang talata pa lang. Ilang linggo na tayo doon sa isang talata. Nasa verse 4 pa lang tayo. House of the Lord. Beauty of the Lord. Mga kapatid, hindi pa tayo tapos. Kasi meron pa ano eh. Alam mo, saan nagtapos yung talata? And to inquire in His temple. Oh, isang talata pa lang yan. Mga kapatid. Eh, nasa beauty of the Lord pa tayo, hindi pa tayo tapos. Eh, yung house of the Lord, napakahaba. Kaya hanggang future home, yung house of the Lord. Eh, beauty of the Lord, hanggang millennium. Di mo hanggang future home din, hindi. Hanggang future home din yan. Mga kapatid, the beauty of the Lord goes all the way to the future home. Kasi alam mo, pagdating sa future home, okay, praise God, hallelujah. It's still the bride and the bridegroom pa rin. The future home. Amen? See? Balikan natin, dito ako magtatapos talaga kasi inumpisa na natin yung message ng rapture, nakita ng prophet. Ha? Praise God. Hallelujah. Nasaan tayo? Nakita na niya lahat ng iba-ibang mga... Okay, go back to the message. Yung sa rapture, sabi niya, I stood there in His presence. Sa 2,200 kanina. Okay, yan. Tapos sabi niya, kung pwede, Lord, itago mo na ako. If I could get away from all this, ano ba yung nakagawa natin? Ano ba yung na-produce natin? What is this? Sabi, dahil lahat ng mga babae nung nag-pass. Next, 2,201. Okay? Nung nag-pass na lahat, iba-ibang mga itsura, short hair, painted face, lahat. Tapos paglingon niya ulit, sabi niya, disgrace. Umiiyak na siya. Amen. I turned my head to weeping. Hindi na matinis. I couldn't stand it there. Tapos ang Panginoon na standing there and me, sabi niya, as a minister, sige baba, of the church, yan ba na-produce? Ganun naramdaman niya because he was the angel. Haba? Because the woman
Or to have power on their head because of the angel. Kaya naramdaman niya yan. See? Praise God. As a minister, as a messenger, ano ba na-produce? Sabi niya, mas gusto yun na, let me die. Let me just fade away. Kung yan na lang naging resulta, produce ng kanyang ministry, produce ng gawa ng kamay ng Diyos. Hiyang-hiya siya sa Panginoon. Mga kapatid, I couldn't stand it. Sunod, 23. Pero as soon as it went out, lahat, natapos yan. Nakita niya hanggang doon sa dulong Laodicea. Everyone, every time we say, come, they would go to a certain place, then ano? May malaglag na wala, then drop off na wala. Tapos, nung marinig niya na drop off, narinig na I hear the sound of it, parang nahuhulog, parang nahulog ka sa bangin. Sabi niya, I hear the sound of it. Then I heard something, meron siya ulit narinig. Ano? May tugtog, may umaawit. On one Christian soldiers marching to war. I look at your couple, yung banal na grupo, little girls, exactly the way they are, correctly dressed, their hair hanging. Minsan may nagtanong, gaano kaya kahaba ang buhok ng long hair? Sabi ng iba, ang lagpas ng shoulder. Sabi ng iba, kailangan lagpas ng baywang. Ano ba talaga yung sukat? Kapatid, hanging all the way down in their back. Ibig sabihin, takip pa lang lahat ng likod. Correctly dressed, hanging way down their back, smooth, clean, marching like this to the step of the gospel. Ibig sabihin, naaayon sa mensahe. Amen. Praise God. She was the Word. They look like one. Bawat bansa meron. At nakikita niya as it passed by. Instead of going down, anong nakita niya? They started going up. Tapos may napansin niya, isa o dalawa, tatlo. Nawawala sa linya. Ano bang ginagawa ng mensahe na ito? Stay on the line, mga kapatid! Kaya pag nawawala kayo sa linya, inaayos tayo ng mensahe. Bumalik tayo sa linya. Bumalik tayo. Ayusin natin buhay natin. Mga kapatid. Say, praise God. Hallelujah. Ang tanong, anong title? Luminya tayo. Let the beauty of the Lord na makita sa atin. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Glory. Amen. Praise God. Kasi sabi ng message, ano ba yung beauty of the church? It's the character. It's the character of the people. Mga kapatid. Praise God. Hallelujah. See? Praise God. It's right here. Hallelujah. In this. Praise God. Beauty. God hiding in simplicity. Sabi rito, glory. Hindi yung kagandahan ng building, kaya tayo nagpupunta dito. May everyone who comes in see the beautiful characteristic of Jesus Christ sa bawat isa. Amen. Kaya pag may pumapasok dito, may mga bisita tayo, may mga ano, tingin mo, ang pagpasok ba nila, tinitingnan na, maganda ba yung church building? Maganda ba yung ano? So dapat makita ay yung kagandahan ng karakter ni Kristo sa bawat isa sa atin. Bakit tayo kakaiba? May this be a consecrated place para sa Panginoon. Alam mo, ang dako na ito ay consecrated kung ang mga tao ay consecrated. Kasi gaano man kaganda yung structure. Of course, kung maganda, di salamat. Pero the beauty of the church, pagbaba mo, is the character of the people.
I trust it will always be a house of God of beauty. The beauty of the Lord. Amen. Paano tayo nagiging maganda? Inaayos tayo ng the work of our hands, the work of His hand na ina-establish sa atin. Amen? Na pinapaganda tayo, mga kapatid. Kaya pag hindi pa tayo maayos, hindi pa tayo maganda, mga kapatid, aayusin tayo ng mensahe na ito, mga kapatid. Tama? Para maging Bakit kaya tingin nyo? Yung nakita ni John na 7 candlesticks. Anong materials? Anong materials yung candlestick? Ano? Silver? Tanso? Iron? Ano? Golden candlestick. Alam niyo bakit ginto? Mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, the candlestick of gold. Bakit kaya ginto? Sige nga. Sabihin niyo, bakit ginto? Kasi ang ginto ay ginto ay malambot. At ang ginto ay pinuho. Beaten gold. Itong ginto ay handcrafted. Gawa ng kamay. Kinraft ng gawa ng kamay ng Diyos. Handcrafted by the hand of God. Beaten gold. Ayon sa kanyang blueprint. Spirit-given. Outside. Liban sa ating Panginoon. When it's outside of the Lord and Master, Jesus Christ, meron pa ba ever a people so beaten and purged gaya ng nobya ni Kristo? Bakit? Surely, she is suffering. She's filling up tayo kasi ang nagpupuno. Kasi di ba, kung hindi natapos yung gawa niya 2,000 years ago, so hindi rin natapos yung suffering niya. Tama? O, di tayo ngayon ang magpatuloy ng gawa. Kasama ba yung suffering? She's filling up. Pinupulo natin yung suffering ng ating Panginoon na iniwan niya. Tama? So, kasama ba yan sa work? Kasama yan sa suffering? Amen? Tayo ngayon. Siyempre. Our life is to fill up the suffering na iniwan natin Panginoon ng ating mga gawa. Ang ating goods ay despoiled. Ang ating buhay ay lagi in jeopardy. Tayo ay kagaya ni Kristo, accounted as sheep para sa katayan. She's killed all the day long. Buong araw, pinapatay. Alam mo ang patay dito? Ay literal. Diba? Ang patay dito ay kinapupuutan mo. Pag kinapuutan ka, diba? Sabi natin, Panginoon, pag kinapuutan mo yung kapatid mo, parang pinatay mo rin siya. Tama? So tayo ay kinapupuutan ng mga nandyan sa labas lahat all the day long. Paano nung pinagsasabi sa'yo, anong paninira lahat? Hated for no reason. Tama? Killed all the day long. She suffers much. Pero, gumagante. Maganda, di ba? In all, retaliates not. Alam niyo bakit? Kasi, she caused others. Kasi ayaw rin natin na iba ay mag-suffer. Gusto natin, tayo na lang kasi gusto tayo maging karapatan. Worthy of the gospel, the lovely bride. Gold ay malleable, malambot. Kaya pag pinupukpok, umaayon. Umaayon na ko-conform tayo sa larawan ni Kristo. Amen? Malleable. Kasi kung brass, alam mo ang brass, parehas, kagaya ng ginto. Akala mo brass, pag pinagtabi mo ang brass sa ginto, sa tingin lang, hindi mo makuha. Pero pag pinupok mo, makikita mo ngayon, alin ba ang ginto, alin ang brass. Kasi ang brass, pag pinupok, biyak. Pero ang ginto, pag pinupok, ay lalong lumalambot at lalong tumitining at lalong dumadalisay. Tama? Diba? Tino mo yung mga nag-ano ng mga ginto. Paano nila dinadali? Pukpok lang ng pukpok. Alam mo yung mga kapatid natin doon sa Abusan, sila Pastor Rene, Pastor Ligas, alam mo, nagmamining sila ng ginto eh.
Pag may nakuha sa ginto, nandun sa loob ng bato. So, ang gagawin nila? Pukpok lang ng pukpok ang bato, pukpok lang hanggang tanggal na lahat ng mga iba-iba, pang matitira. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Amen? Pinupukpok tayo. This goal of God will bear her suffering for the Lord. Hallelujah! Amen? Praise God. Not bowed, not broken, not destroyed. Baba mo. Hindi mo kasi sunod. Puro kaya. But formed as ano? The beauty of the Lord. As a thing of beauty and joy forever. By ano? Trials and testing. Dahil kung may trial at may pagsubok ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung wala kang trial, pagsubok, sabi ng kanina ng Sunday school natin. Ano kaya? Ang halaga natin, walang halaga. Amen. Pag konting pagsubok, pag pinumpong, ay sarap. Biyak na agad biyak, ay hindi ka ganito nga. Baka ano ka lang, brass, tigas kasi. Tigas sa ulo, tigas sa lahat matigas. Kaya pag pukpok, wala, sira agad. Pero kung ginto ka, pag pukpok ay umaayon yan. Umaaray, pero sige lang. Amen? Kasi, inaanyuan tayo sa larawan ng ating Panginoon. Amen? Palagay ng Diyos at those times. Beauty of the Lord! Hallelujah. The work of His hand. Praise be the name of God. Hallelujah. Glory. Wonderful Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of God. Wonderful Jesus. Hallelujah.